So ano bang pinapaiwasan dito? Minahal ni Kristo ang kanyang mga nobya ng labis na sakripisyo niya sa kanyang buhay para ito linisin at gawing banal. Yung bride, ito po yung church kung saan, ito yung iglesia kung saan nandito tayo. Amen po ba? Amen. So, sa Isaiah 53 verse 5, pwede po bang makibukas? So, sundan nyo na lang po. Sabi dito, ngunit nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa upang tayo magkaroon ng kalpaan ay nasa Kanya. At pamagitan ng Kanyang mga sugat ay tayo gumaling. So, ano bang pinapaiwatig dito sa talata na ito? Si Kristo, dumaan na siya ng matinding hirap. Alam na natin yun. Pag binasa natin yung Matthew, Mark, Luke at John, yung 4 Gospel, ay makikita natin dyan na ang buhay ni Kristo mula pagkabata hanggang siya mamatay. Si Kristo ay dumadat siya ng matinding hirap. Sa panahon, nung time niya, nakasama pa niya yung 12 apostle. At yung matinding hirap na yun ay ginawa natin mismo dahil sa ating kasamaan. So kaya tinanggap ni Kristo ang parusa na yun para sa atin. Romans 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Alam naman natin na namatay si Kristo para sa atin at ginaganap natin ng panahon na to, itong April, ay para sa pag-alala ng kanyang kamatayan. Nalimutan ko yung talata na sinabi niya, "Do this in remembrance of me," kung saan kasama niya yung 12 apostle na nag-suffer para, yun nga, ay pinapaiwatig ni Kristo. Alahanin niyo ito. Ano ba yung pinapaiwatig niya doon? Yun yung tinapay na nagsimbolo sa kanyang katawan at yung alak sumisimbolo sa kanyang dugo. Amen po ba? Amen. Tayo po ba ay inaalala natin ang kanyang kamatayan? Amen. So, kung inaalala natin ang kamatayan ni Kristo, ay dapat magsimikap tayo at maglingkod sa Kanya. So, sinabi dito, ay hindi tayo karapat-dapat, pero pinili pa rin tayo ni Kristo. Pinakita niya ang totoong pag-ibig kahit tayo makasalanan. Kahit tayo makasalanan, pinili pa rin na tayo para sumamba sa atin. At sabi dito sa John 15:30, walang higit pang pag-ibig kaysa sa pag-aalay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. So, dito nga po, sa pinapaiwatig dito, inaalay ni Kristo ang kanyang sariling buhay para sa kanyang mga nobya. Sino mga nobya? Yung iglesia at tayo. Tayo mismo ang tinutukoy na nobya dito. Ganito kataas ang uri ng pag-ibig niya. Ang uri ng pag-ibig ay sakripisyo at si Kristo ang dakilang halimbawa nito. So, si Kristo ang mismo ang hinilimbawa kung saan meron siyang lubos na totoong pag-ibig sa atin. Hebrews 12:2. Sabi dito, dahil sa kagalakan, naghihintay sa Kanya. Hindi niya nilantana ang kahiyan ng kamatayan sa krus. At siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Alam naman po natin na ay siya yung mismo na anak ng Diyos. Nabigay siya ng mga kapangyarihan at pinamalas niya to sa mga tao. Hanggang ngayon, pinapamalas niya ang kanyang kapangyarihan na galing sa kanyang ama upang mapanatiling mag-worship ang mga bride sa kanya. Kasi diba, kung wala kang ipapaiwatig o papaiwatig sa mga tao, ay hindi sila maniwala kung ano sinasabi niyo. So, sa ito, alam naman ni Jesus yung gantimpala na makasama niya ang kanyang mga bride magpakailanman. Ito yung New Heaven and New Earth. Papasok tayo dyan na sa rapture mismo ay gugawain niya ang kanyang mga bride at sasama niya ito sa marriage supper of the Lamb. At habang buhay na ay makakasama ni Kristo ang kanyang mga nobya. Panguling talata, 2 Corinthians 11 verse 2. Pagkat ako'y nagsiselos para sa inyo ng banal na panibog ko. Inahanda ko kayo para kay Kristo na parang isang malinis na birheng iharap sa isang lalaki. So, papasok dito, yun nangyari sa Matthew 25, kung saan yung 10 virgin, yung wise virgin at foolish virgin. Bakit nga ba ito napasok? Kasi tayo mismo nobya. Ano pipiliin natin? Wise virgin ba o foolish virgin? Tayo ba'y makasalanan o malinis? So, kung malinis tayo, dahil magsumikap tayo, yun nga, sa mga training natin, sa bawat pamilya, meron tayong individual training. So, kailangan natin gawin yun. At magkaroon tayo ng pagsasaliksik. So, meron tayo, di bang, talata,
kung 2018, writing the buried over the truth, kung saan daily tayo di-devotion araw-araw. So yun lang po, God bless you all.